Jesus. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Salamat Lord God sa oras na ito na muli Panginoon. Dinako mo po kami dito sa Pinoy Tayo, Lord Jesus, upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. Bago po ang lahat, O Lord God, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, sa isip, salita man, sa gawa, sinasadya ko man, Panginoon, o hindi. Hallelujah. Patuloy mo po, Lord, na bigyan ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Anumang gawa ng kaaway sa oras na ito, Lord, hindi po magtagumpay, lalo na sa amo ko, Panginoon, na umalis. Nawa, O Lord God, hindi po niya ako maabutan, Panginoon, dahil isa po din distraction, O God, kung darating sila na hindi pa po ako tapos. Lord, let your will be done. Not my will, but your will be done, Lord Jesus. Sa oras na ito, Lord Jesus, sa iyo lamang ang mataas na papuri. Sa oras na ito, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Kumusta po, Pinoy tayo? Hallelujah. Meron po akong nakita sa inyong lahat, mga kapatid, no? The more kayong lumapit sa Panginoon, the more na gumaganda po kayo, mga kapatid. Hallelujah. The more din po, mga kapatid, na, hallelujah, yung boses natin mas lalong hinahasa-hasa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi siguro ninyo alam, pero alam ko po. At alam din po ng Panginoon, mga kapatid. Parang mas lalo po tayong interest. Nagkaroon po tayo ng interest, mga kapatid, tuwing nakakarinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Kahit hindi kayo mag-amen, hallelujah, alam ko po, mga kapatid, na nandito po tayo ngayon upang makarinig sa salita ng ating Panginoon. Ang tanong, hallelujah, how to have a joyful heart, no? Paano ba tayo magkaroon ng masayahing puso, mga kapatid? May tatlo po tayong pag-usapan dito at alam ko pong marami pa po kayong dapat isagot, o mga kapatid. Example, mga kapatid, paano po ba, sister, Precious, Princess, sino pa po dito? Brother Vince, sino? Paano po ba tayo magkaroon ng joyful heart? Ang iba dito, laging balisa. Ang iba dito, hindi nakatulog. Ang iba dito, laging balisa sa mga kailangan bukas. Tama po ba, mga kapatid? Kung hindi, mali pala ako. Siguro yung iba, mga kapatid, hallelujah, balisa din po sila sa kanilang mga tinatawag, mga kapatid, na hallelujah. Balisa sila sa trabaho. No? Praise God. Pero ito po ang masasabi kong, mga kapatid, si Song Solomon ang nagsumulat po sa Kawikaan, mga kapatid, no? Siya po ang hari, mga kapatid. Siya po ay banggiitang hari, no? Sabi nga niya, mga kapatid, kahit pa siya ay hari, mga kapatid, pero hindi po siya masaya sa kanyang pagiging mayaman, no? Hallelujah. Saan po siya masaya, mga kapatid? Doon po siya pag siya po ay maglingkod at magpagamit sa Panginoon. Okay, praise God, mga kapatid. Ang sabi dito sa Proverbs, okay, how to have a joyful heart, mga kapatid. Lagi nating inaasam-asam ito na magkaroon po tayo ng joyful heart habang tayo'y naglilingkod sa Diyos. And I believe, mga kapatid, dito po sa Pinoy tayo, hallelujah, merong iba dito na hindi sumasang-ayon sa ating owner, no? Na biglang na mayroong prayer dito. Bakit owner ganito ganyan? O, siguro may tanong tayo diyan at meron tayong tinatawag na question, mga kapatid. Hindi ba kayo masaya na merong salita ng ating Panginoon at napili ang Pinoy tayo, mga kapatid? Hallelujah. Masaya po ba ang lahat na nandito? Sister Jean lang ba, mga kapatid? O baka gusto nyo ng, wag na mag-word of God dito at talagang mag-ano na lang tayo. Gusto nyo ba yung sayahan lang kayo, mga kapatid? Hindi ma-fulfill yung spiritual natin? Praise God. Napakasarap, napakasaya, mga kapatid, pagka ang puso natin ay masayang tumanggap sa salita ng ating Panginoon. Nang doon po yung kasayahan at kagalakan, no? Hallelujah. Ano ba yan ninyo, mga kapatid? Pag tayo po'y nakikinig sa mga salita ng ating Panginoon, biglang lumakas ang ating pakiramdam, no? Lumalakas yung pakiramdam natin at bigla tayong masaya. Kahit hindi tayo marunong umawit, ay sister, aawit ako, sister. Oh, di ba, mga kapatid?
I believe na naramdaman din ninyo yan mga kapatid, no? Sa hindi po nakaramdam, sige, open heart po tayo ngayon mga kapatid. How to have a joyful heart mga kapatid. Proverbs 15 verse 13, a joyful heart make a cheerful peace. But when the heart is sad, the spirit is broken. Hallelujah. Pag ang espiritu natin, mga kapatid, ay sad, hallelujah, ay ang ating spirit o tinatawag mga kapatid is broken. Hallelujah. Ang nais po natin dito, paano kaya tayo magkaroon ng joyful heart, mga kapatid? Nais kong ibahagi sa ating lahat ang tatlong attitude upang magkaroon ng joyful heart. Excited na ba tayo, mga kapatid? Na mapakinggan nating tatlo lang po ito. At I know nga matapos po tayo nito ng alas 9. Okay naman ka ha? Ang iba dito at talagang, Sister Jenny, ang tagal mo dyan, sipain na kita. Okay lang ba mga kapatid? Aabot tayo ng, bigyan niyo po ako ng 30 minutes. Parang testimony ko lang yata yan. Ayan, okay lang man. Wala talaga kayong magagawa mga members kasi ang owner natin, okay lang daw na aabot tayo ng 9. Alas 9. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ako po ay masaya na makapagbahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, dahil ito po napakaganda po at napakagaan po sa aking kahit napaka-busy ko po mga kapatid, pero meron talagang pagkakataon na ang Panginoon po ang manguna sa atin. Amen? Hallelujah. Okay, hindi na po natin patatagalin ito at nag-iinit na po ang inyong mga puso at ang inyong mga kaluluwa dyan. Kumusta kayong nasa baba? Ipakita nyo daw yung kasayahan, dahil ang kasayahan, mga kapatid, nagbibigay yan sa atin na magiging young po tayo, no? Hallelujah. Pero yung taong laging tinatawag natin na laging problemado, mga kapatid, 20 pa lang ang edad, mga kapatid, umabot na ng parang 50 na. Pero tingnan niyo si Sister Iligan, mga kapatid, parang 16 years old lang. Di ba? Palakpak muna kayo dyan. Ganon din po si Princess. Iwan ko kung ilang taon ba to, pero sa tingin ko talaga, mga kapatid, parang 20 pa lang talaga siya. Lalo ng boses niya, mga kapatid, napaka-sarap pakinggan yung boses, lalo na't kumanta. Di ba? Praise God. Wow, praise the Lord. Pero hindi halata. Tama po ba ako, mga kapatid? Hallelujah, hindi halata. Dahil nandoon po yung joyful heart niya. Amen? Pag masaya po yung puso natin, mga kapatid, makikita po yan, nag-blooming po ang mga anak ng Diyos. At yung lips po natin, pumupula-pula, mga kapatid, no? At masasabi, parang never touch pa ka ba mula sa inyong pagkabata. Di ba? Nailad sila tungod kay malipayon ng mga Kristohanon. Amen po ba? Hallelujah. Sa mga malipayon diha, ang uban wala malipay. Hallelujah, tapuso na lang ni nato para di na. Malipayon ta kay ngano? Kay bakit, mga kapatid, merong salita ng Diyos na nagpapaalala. Kaya nga joyful heart. Nais natin maging joyful. Yung mga tao na hindi masaya, sa isang araw dapat masaya tayo, mga kapatid. 300 times daw tayong mag-smile. Nako, mga kapatid, wag lang kayong mag-smile, mga kapatid ba, na kayo lang. baka bigla kayong magngiti, mga kapatid. Baka dalhin kayo sa hospital doon sa sabi niya, uy, bakit ka tumatawa dyan? Kasi 300 times daw kami tatawa kasi araw-araw daw yan dapat kasi parang maging young po tayo, di ba? At masasabi natin, mga kapatid, binuang trabahoan eh. Bisaya ba? Binuang trabahoan eh. Magsiyo tagkatawa eh. Kinsa may malipayon dira, itaas ang mga kamot. Ayan, hallelujah. Kabalo kong Bisaya ang atong owner dire, murag makadalikyat sa Bisaya ani ron. Kay kung Bisaya, Tagalog ay on para pumipilipit yung bibig ko ba, pero sabi ko, Lord, let your will be done lang. Okay. Okay, balik na po tayo, mga kapatid. Parang ang dami na po nating sinasabi at baka nainip na po yung nasa baba at sabihin, ang tagal-tagal nitong preacher na to. Sabi nga ng ating owner na pwede daw umabot tayo ng 9 hours, mga kapatid. Siguro abot na yung amo ko niyan, mga kapatid, no? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang salita ng ating Panginoon. No, na tayo po, a joyful heart makes a cheerful
peace, mga kapatid. Amen po ba? Magkaroon po tayo ng masayahin na mukha. Hallelujah. Praise God. Kung ang mga asawa ninyo, yung bana natin, mga kapatid, sa Bisaya, magkaroon sila ng asawa na masayahin, masayahin din po sila, mga kapatid. Pero pagdating ng asawa natin na lalaki, tapos minugmutan natin, mga kapatid, ano kayang mapil nila? Walang kasiyahan tong bahay na ito. Dapat sana masaya tayo, dumating yung asawa natin, mga kapatid. Tapos, maglaba ka dito. Di? Nasira yung araw ng asawa natin na galing sa trabaho. Dapat daw pag uwi ng asawa ninyo ay talagang halugin yung mga kapatid. I-kiss mo, kumusta ang trabaho, mahal, love? Ano ba yung tawagan niyo, mga kapatid? Okay lang ba yun, mahal? Gigapoy ka, mahal? Mutimpla tagkapi. Ganon, mga kapatid, ha? Hallelujah. Para magkaroon po ng joyful heart ang inyong mga partner. Iwan talaga kayo niyan. Pag pag tinatawag natin pag-uwi ng asawa ninyo galing sa oy, ikaw magtimpla doon, malaki ka na. Mahal, magtimpla ka muna ng kape, mahal. Tapos dahil galit ka, mga kapatid, magtimpla ka doon, malaki ka na. Iwan talaga kayo, mga kapatid. Bahala kayo diyan. Kawawa tayong maiwan. Okay? Okay, mayroon kasing mga lalaki, mga kapatid, lalo na, sino mga lalaki dito, taas daw yung mga kamay. Brother Henry, raba? Brother Pugs, ayan, sino pang mga lalaki dyan? Admin Kat, lalaki ba to? Si Chris, ayan. Hallelujah, Brother Vince, sino pa dito mga lalaki? Tinatawag mga kapatid na ang mga lalaki ba, lupigan jud po sa mga babae. Ang babae, daghan kay mga buluhaton sa mga katulad nito. Pero yung mga babae, parang mabilang lang po natin, mga kapatid. Mapildi jud yung mga lalaki, yan, iba. Okay, praise God, hallelujah. Ang mga lalaki, mga kapatid, alam nyo ba, gusto nila yan, na pag-uwi nila, galing sa trabaho, ihalog nyo yan. Sabihin niya, babe, kumusta yung trabaho mo, babe? Okay ka na ba, babe? Tapos sabi naman, kinikilig din yung lalaki, mga kapatid. Ganon yung pag-ano natin para magkaroon tayo ng kasayahan sa bahay. And then kung yung ugali ng babae, mga kapatid, laging nagalit, siyempre magalit din yung asawa natin. Sabi ng asawa, dito na lang ako sa mga kilid-kilid kasi maganda sila magtratar sa akin. Agoy, mga kapatid, nakahanap ng ibang mga kapatid. Bininiwan na tuloy ito yung tutong asawa. Pagkaluoy na lang yun. Muna nga, tanawon jud nato ni ha. Tanawon jud nato ni Ron. Dami bang iniwan dito? Hello? Sige lang, mga kapatid. Pag-usapan po natin yan. Okay. Okay, mga kapatid, ibalik ko na po kayo, mga kapatid. Parang, hallelujah, lumayo na yung topic natin. Pero nag-uusap po tayo about joyful heart. No? Praise God, hallelujah. Okay, number 1 po, mga kapatid, the attitude of forgiving heart. No? Hallelujah. Ang isang tao, mga kapatid, magkaroon lang po tayo ng masayahin na puso pag tayo po, mga kapatid, ay marunong magpatawad. Hello? Hallelujah. Kung hindi tayo marunong magpatawad, mga kapatid, sakit sa puso yon. Hallelujah. Hindi ka makatulog ng maayos. Tama po ba? Hindi daw sila okay daw. Hindi ba okay yun, mga kapatid? Kahit sama-sama ng loob mo, hindi ka nagpatawad, nakakatulog ba kayo? Si Chris, nakakatulog daw siya. Sure ka talaga, nakatulog ka ha. Pero, yung puso mo, hindi siya parang mayroong mga diferensya na hindi ka masyadong nakatulog talaga. Sure ka, Brother Chris? Alam kong hindi ka makatulog kasi nandoon yung konsensya mo eh. Kaya, attitude, mga kapatid, ang binigay ko sa inyo, number 1, the attitude of forgiving heart. Amen. Sabihin mo sa inyong katabi, patawarin nyo na yung ex ninyo. Maling pag-ibig, patawarin nyo na. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Sino mang nagkakasala sa inyo? Praise God, magpatawad na tayo. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 13, mangagtiis kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ay may sumbong laban kanino man na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Hallelujah! Ano po daw, mga kapatid? Magpatawaran tayo para magkaroon tayo ng forgiving heart at masayang puso. Dahil ang isang tao, pag masaya, mga kapatid, ibig sabihin doon, wala nang sama ng loob.
No, hindi natin pwedeng i-plastic yung sarili natin. Masaya ako ngayon. Pero pag ikaw na mag-isa kapatid, iyak-iyak ka na mga kapatid. Umiyak ka na dahil nasasaktan ka at hindi ka nagpapatawad. Ang sabi dito mga kapatid, sabi dito, hallelujah, sa 13, mangagtiisan kayo, sabi ni Apostol Paul, sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Hallelujah! Dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon, no? Accidentally, mga kapatid, natapunan tayo nung kumakain tayo sa restaurant, no? Lalo na, pero siguro sa atin dito, hindi naman siguro tayo mahilig at mga mabait naman tong taga Pinoy tayo dito. Mga bait tong mga tao dito, mga kapatid, no? Hallelujah! For example, natapunan tayo mga kapatid ng juice or coffee. Anong gagawin natin sa waiter, mga kapatid? Siyempre, no? Patawarin natin. Siguro yung iba kasi nakabihis ng talagang galit na galit. 'Di ba may gano'n mga kapatid, eh, talagang galit. Meron pang example mga kapatid. For example, yung ex ninyo bumalik sa inyo, tapos sabihin mo na, "Wala ka nang babalikan, patawarin lang kita pero wala ka nang babalikan." Patawarin niyo na lang. Kung wala naman siyang babalikan, wala na siyang magagawa. 'Di ba? Hindi siya matino, eh. Pero patawarin niyo na, 'wag na kayong mga kapatid, ng sama ng loob. Kasi hindi po 'yan masaya, hindi po 'yan maganda. Okay, 'yun po ang forgiving mga kapatid, no? Hallelujah. Paano tayo magkaroon ng joyful heart, mga kapatid? The attitude of a forgiving heart, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin na magpatawad sa isa't isa, mga kapatid, dahil kung hindi tayo mapatawad, hindi rin tayo papatawarin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi tayo patawarin, mga kapatid. Kaya sa atin, kailangan din natin magpatawad. Sabi nga ni Apostol Paul, paano? Hallelujah. Hallelujah. Ilang beses po bang magpatawad? Sabi ng Panginoon, 77. Praise God. 7 times 7, mga kapatid. Ibig sabihin, walang hanggang pagpatawad. Kaya, sino po dito ang may sama ng loob sa mga, siguro may karibal, hindi ko alam, pareho silang gusto. Yung isa naman is pareho din gusto. May ganun mga lalaki, mga kapatid. No, dalawa yung gusto niya, parang puro ng mahal niya lahat, no? Praise God, hallelujah. Yung nagkaalaman sa babae, mga kapatid, to babae, yung lalaki, sabi niya, kasalanan niyo yan dahil nagjuwa kayo ng gwapo. Ganun yun, mga kapatid, sabi nila. Gwapo bitaw yung pinili ninyo, tingnan nyo. Di ba, mga kapatid? Ganun yun. Pero, tayo mga kapatid, dahil narinig natin ang salita ng ating Panginoon, hallelujah, tayo po'y magpatawad na. Amen? Magpapatawad na po tayo sa mga kapatiran natin, lalo na, no, kasama natin dito. Hallelujah. Hindi po yan maiwasan, mga kapatid, sa pag-close. Hallelujah. Meron po yan na pareho kayong gusto at yung juwa nyo ay meron ding nagkakras. Doon, mga kapatid, mayroong sisira sa inyong relasyon. Pero wala po tayong ibang gawin kundi ipanalangin ang ating mga kapatiran. Amen? Hallelujah! Para magkaroon po tayo ng joyful heart, magtiwala tayo sa ating Panginoon na siya po ang Diyos na nagbigay, no? Praise God. Okay, number 2 po. Okay, ang number 2 po, mga kapatid, how to have a joyful heart, mga kapatid. Paano ba tayo magkaroon ng joyful heart? Okay, number 2, the attitude is a grateful heart, no? Ang attitude na hinahanap, yung grateful heart, no? Praise God, hallelujah. Sabi doon, mga kapatid, ang grateful heart, mga kapatid, tinatawag nga dito sa 1 Thessalonica ni Apostol Paul, be thankful in all circumstances, for this is God's for you who belong to Christ Jesus. Amen? Hallelujah! Magpasalamat daw tayo kahit ano po daw ang dumating sa atin, mga kapatid. Paano po ba magpasalamat na kahit mahirap, mga kapatid, no? Hallelujah! Okay, grateful heart. Hayaan niyo po ako, mga kapatid, magbigay po ako ng example. Sana sa example kong ito, meron po tayong nakukuha. Ito po, mga kapatid, ang example ko, hallelujah, may maikli akong ikukwento sa inyo. Pagdating na sa kwento, baka makatulog na kayo. Okay lang ba, mga kapatid? Okay, may kwento po ako sa inyo, mga kapatid. Hallelujah.
may dalawang magkapatid na galing sa malayo. Okay? Okay ha? Doon tayo nagsimula. At mainit po mga kapatid. At naglalakbay po sila. Hallelujah! Ay nakaramdam po sila mga kapatid ng matinding pagkauhaw. Amen? Okay, dito po tayo hinto. Praise God. Sabi dito, pagdating sa kanilang bahay, dali-dali silang pumunta sa kusina. Amen? Upang makahanap sila ng maiinom na tubig. Praise God. Humanap sila mga kapatid, no, ng maiinom nila kasi napakainit. Tapos, hallelujah, galing sila sa malayo. And then mga kapatid, hallelujah, nakahanap na sila ng tubig mga kapatid. At sa kanila, sa misa, mayroon ng tubig. Ininom na nila mga kapatid. Pareho ha, hallelujah, may nakita silang dalawang na puno ng tubig. Dalawang baso mga kapatid sa misa. Ang isa, uminom na silang dalawa mga kapatid. Pero yung isa, nagalit ang isa. At sa kanila sinabi, ano ba naman, uhaw na ako. Tapos ito lamang ang tubig dito sa bahay. Nagreklamo yung isa mga kapatid. Hallelujah. And then ang sabi naman sa isa mga kapatid, hallelujah, ito namang isa mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya, hallelujah, sabi niya dito mga kapatid, habang nagrireklamo ang isang lalaki pero yung isa mga kapatid, anong sabi niya? Tumahimik at nagsabi, salamat Panginoon. At may isang basong punong-puno ng tubig na nainom ko. Praise God. Sino po dito sa kanila mga kapatid ang grateful heart? Sino po sa kanila mga kapatid yung nagpapasalamat sa kakaunti? Kahit mga kapatid, uhaw na uhaw sila, pero nung nakita mga kapatid sa isang magkapatid, yung isa nagreklamo siya. No? Ano ba naman tong bahay na ito? Hallelujah. May ganun din po na mga attitude sa atin, mga kapatid, hallelujah, na hindi tayo marunong makontento. Amen? Hallelujah. Merong ganito mga kapatid, ang mga tao na hindi tayo marunong makontento mga kapatid. Kaya ang nangyayari sa atin mga kapatid, hindi grateful heart. Laging sad heart lang po mga kapatid. Laging problemado mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa Hebrew chapter 13 verse 5, mag-ilag nga kayo sa pag-ibig ng salapi. Mangagkasya kayo sa inyong mga tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsasabi sa inyo, anuman ang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hallelujah, ay hindi kita pababayaan. No? Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na mag-ilag tayo, praise God, sa pag-ibig, sa salapi. Ilag tayo mga kapatid. Kasi dito sa salapi, mga kapatid, lagi natin itong pinoproblema. Ang resulta mga kapatid, hallelujah, marami tayong utang. Lalo na mga kapatid, na hallelujah, for example na lang ha. Okay, kita mo yung kapitbahay mo mga kapatid, bago yung bahay. Or may television na bago matid, yung ano talaga ngayon, smart na talagang bagong labas mga kapatid. Hallelujah, dahil wala tayong ikapagkas mga kapatid, umutang tayo. Kita naman tayo mga kapatid ng ref. Wala, yung ref natin luma na. Umutang din tayo mga kapatid. Yun mga kapatid, hindi tayo masaya dahil araw-araw, every time mga kapatid, meron tayong babayaran. Napakahirap kaya yun mga kapatid. Kaya ang resulta, hindi tayo grateful heart, no? Kasi talagang ang tao mga kapatid, hindi po talaga makontento. No? Hindi makontento mga kapatid. Sa mundong ito, hallelujah, yung mga babae, mayroon na silang mga asawa na gwapo, pero naghanap pa rin ng iba. Yung mga lalaki naman mga kapatid, alam nyo ba, meron na silang asawa na maganda, meron na silang asawa, hallelujah, na mapagbigay mga kapatid, hallelujah, pero hindi pa rin sila makontento dahil ang mundong ito walang kakontentuhan mga kapatid. Saan lang po tayo makontento pag once na makilala mo ang Panginoon, na ang sabi ng Panginoon, hallelujah, I will never leave you nor forsake you. Sabi po ito ng Panginoon mga kapatid.
Kahit anong kalagayan mo, hindi tayo iiwan ng Panginoon magpakailanman mga kapatid. Kaya magtiwala tayo sa salita ng ating Panginoon. Dahil dito mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, ang sabi niya, kahit sa kahirapan pa sa buhay mo, hallelujah, I will never leave you nor forsake you. No? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya ang tao hindi nagkaroon ng hallelujah, joyful heart, mga kapatid, laging hindi nakontentong anong meron. Isang tanong na naman, mga kapatid, paano ba ako makontento? Hallelujah! Magiging thankful tayo, mga kapatid, sa anong meron sa atin. At makontento na tayo sa anong meron sa atin. Doon mo makikita yung contentment, mga kapatid, at kasayahan. Pero once ang isang tao na hindi sila makontento, mga kapatid, hallelujah, puro balisa yan. Hallelujah, puro utang yan, mga kapatid. Hallelujah. Masaya ba kayo pag meron kayong utang na malaki? Hindi na tayo masaya, uy. Hallelujah. Lalo na sa mga OFW, nagtrabaho tayo dito, tapos ibayad lang sa utang. Naku, hindi talaga yan pwede sa akin. Kung anong meron sa aking pamilya, yun lang. Kung paano tayo mamuhay, yun lang. Hindi po natin ipakita na talagang mampira tayo, mga kapatid. Dahil hindi sa lahat ng panahon, mga kapatid, hallelujah, malakas tayo. Amen? Wag na po nating asamin na magpabungga-bungga, mga kapatid. Meron kaming kapitbahay, mga kapatid, talagang gusto niyang ipakita, litsunan niya yung anak niya. Puro pala utang. Oh, maganda ba yun? Pagdating naman dun sa bayarin, 5-6 pala yung utang, mga kapatid. Mayroon pang ano. Oh, di. Na problema, humiram sa akin. Oh, siguro, hallelujah. Kasi nga, ipakita talagang mayroon, mga kapatid. Kung wala naman, di wag na nating asamin yung wala, mga kapatid. Maging kontento tayo sa anong meron sa atin. Dahil, mga kapatid, gusto mong maging masaya. Kasi alam nyo, mga kapatid, ang mga lalaki, gusto nila yan na makontento. Pero meron ding mga lalaki na hindi makontento sa kanilang mga partner. Kahit napakaganda natin, no? Pag tumingin yan sa iba, lalo na sa mga may anak na, mga kapatid. Kasi minsan, napabayaan na natin yung ating mga sarili. Hindi na sila nakontento, mga kapatid. Nakakita sila ng maganda. Ay, maganda na to. Parang ganito, nagsisi ako. Ba't dito pa yung naging asawa ko? O, di? Naging pangit tayo sa paningin nila. Dahil wala silang contentment, mga kapatid. Amen? Ganun po, mga kapatid. Pero kung ang isang lalaki, isang babae, mga kapatid, kontento na kayo, mga kapatid, maging masaya po tayo. Amen? Maging masaya po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang tao, pag hindi siya masaya, ibig sabihin, naghahanap talaga yan. Dahil sa totoo lang, ang tao, mga kapatid, nasulat po yan na walang contentment, mga kapatid. Hindi na kontento. Walang ibang makapagkontento sa atin, mga kapatid, kundi tayo makabasa ng salita, wala talaga tayong contentment. Dahil nga, mga kapatid, hallelujah, dati makahawak tayo ng pera. For example, mahawak tayo nung una akong paghawak natin ng 1K, mga kapatid. Ngayon, hawak ko ng 1K, hindi na ako kontento kasi kaliit-liit na lang. Pero dati, hallelujah, kalaki-laki na, mga kapatid. Nagmamahala na nga ngayon, tapos 1K lang to. Praise God. Nasanay na tayong humawak ng 30. 30, mga kapatid, yun. Talagang tama-tama yun talaga, mga kapatid. Sabi na tong 20, lagay natin 20. Nasanay ka na. Pero makahawak ka ng ang liit nito. Kasi nasanay na tayo. Pag umawak naman tayo ng malaki, mga kapatid, hindi na din tayo maliitan na din tayo sa 30 na yun. Or sa 20 ninyo na bulan, mga kapatid. Ganun ang tao. Nung dati, pinag-pray natin na magkaroon tayo ng bike. Sino ba dito? Sa mga laki siguro, nagkaroon tayo ng bike. Nung mayroon namang bike, mga kapatid, hindi na rin na kontento. Mag-pray naman ako, magkaroon ako ng motor. Nung nagkaroon naman ng motor, mga kapatid, wala pa rin contentment. Sabi niya, gusto na akong 4 wheels na din ang aking gustong bilihin. Di ba? Ganun tayo, mga kapatid. Hallelujah. Realidad po sa mundong ito. Walang contentment, mga kapatid. Kaya maraming nagpapatayan dahil walang kontento. Hindi naranasan yung masayang puso, mga kapatid. But, salamat, hallelujah, dahil dito, meron pong Pinoy tayo. Praise God. Na kontento, mga kapatid, na makarinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, panatilihin nating maging masaya tayo kung anong meron sa atin. Amen? Hallelujah. Panatilihin natin, mga kapatid, kung anong meron sa atin. Praise God. Hallelujah.
Doon po sa ating nabasa mga kapatid, the attitude of surrendered heart. Ito pong number 3 mga kapatid. Hallelujah. Ito pong attitude mga kapatid na surrender heart, kung iniisip mo na masyadong matigas ang puso mo at para bang mahirapan na itong mabago, nais kong ipaalala sa inyo mga kapatid na may pag-asa pang baguhin natin ang ating sarili kung gusto natin mag-surrender sa Panginoon. Ang taong may surrender heart, mga kapatid, ito number 3 po, the attitude of a surrender heart. Yung pinagsisihan mo na gawa, lahat ng ginagawa mo. Sabi nga doon sa Ezekiel 36 verse 26, mga kapatid, bigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang magkalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Kung sa isip natin ngayon mga kapatid, mahirap magpababa or mahirap tinatawag ba nga mag-surrender? Huwag mong patigasin mga kapatid. Kung sa tingin ninyo mga kapatid, ang hirap naman i-apply itong salita ng Diyos. No mga kapatid, magpakumbaba ka. Lord, tulungan mo ako makontento ako. Lord, tulungan mo ako na makontento ako sa asawa ko. Lord, tulungan mo ako na makontento ako sa meron ako. Dahil hindi mo po ito mahihingi sa kahit kanino mga kapatid. Sa Panginoon po natin ito mahihingi. Yung contentment, wala yan sa tao. Hindi mo yan mahihingi sa pastor ninyo. Hindi niyo yan mahihingi kanino man, kundi sa Panginoon mga kapatid. Ang gagawin natin, i-surrender natin itong puso ko, Lord. Dahil ang puso kong ito, Lord, ay nangangailangan nito, hindi na kontento. Puro na lang ganito, gusto kong ganito, gusto kong ganito. Katulad ng sa mga lalaki or sa babae na, Lord, gusto ko tall, dark, handsome. Binigyan kayo mga kapatid na dito, hindi kayo nakontento, Lord. Ang hinahanap ko sa isang lalaki, tall, dark, handsome. Tapos hindi dumating sa iyo mga kapatid. Ang dumating sa iyo ay hindi tall mga kapatid. Hindi ka pa rin nakontento. Kailangan ko to, Lord. Ikaw nang nagbuot sa imong kaugalingon. Kung sa Bisaya pa. Kaya mga kapatid, matuto tayong tumanggap kung anong meron, Lord. Salamat sa binigay mo sa akin. No? Ang mga babae din, hallelujah, maghanap din sila mga kapatid. Yung mga lalaki, gusto ko yung ganito, yung katawan. Kahit na may asawa, iniwan yung asawa. Tandaan nyo mga kapatid, walang masaya mga kapatid. Hallelujah, huwag ninyong ipagpalit, hallelujah, sa makaikling kaligayahan ang inyong pamilya. Pagsisihan nyo yan habang buhay mga kapatid. Kaya mga kapatid, nagpaalala po ang salita ng Diyos how to have a joyful heart. Hallelujah. Number 1 po, attitude of forgiving heart. And number 2 mga kapatid, the attitude of a grateful heart. Kailangan nandoon yung masayahin natin, kasayahan natin. Ay, thank you Lord dahil mayroon akong asawang nagluluto sa akin. Napakasarap kahit hindi masyado, kahit maraming asin mga kapatid. Sabihin nyo na, napakasarap ng luto ng asawa ko. Di, walang away. Kung sabihin nyo naman, napakaano naman tong luto mo ay, hindi ka nalutuan, away kayo lagi. Sino pong nakaranas dito? Hallelujah! Paano kung hindi marunong pala magluto? Pero siguro marunong naman tayong lahat. Okay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, magkaroon po tayo ng surrendered heart. Kailangan mga kapatid, ipasakop natin ito sa ating Panginoon, yung puso natin. Dahil kung dito lang mga kapatid, hallelujah, kung sa nakikita lang natin mga kapatid, praise God, hindi talaga natin ito mai-surrender. Kasi gusto natin mas highs ako titingnan nila. Mas labaw ko nga matingnan nila. Yun po ang attitude sa kalibutan ng mga kapatid ko. Na mas magaling ako kaysa kanya. Kung sa pag-aaral lang mga kapatid, pagalingay Pag sinabi na ito magaling, kailangan ganito, ganyan. No? Hallelujah. Kailangan mga kapatid, hallelujah, tayo po, turuan natin ang ating puso. Kung sa tingin natin, mga kapatid, na tumitigas na yung puso natin, na hindi na kayang ipababa, sabihin natin sa ating sarili na kung wala ang Diyos, hallelujah, saan kaya ako? Ipakumbaba natin. Kaya nga sabi nga mga kapatid na sa salita ng Diyos, naisipin nyo na mas magaling sila kaysa iyo.
Para ganun po ang pagpakumbaba natin mga kapatid. Magkaroon tayo ng joyful heart kung wala tayong kaaway. Magkaroon tayo ng contentment mga kapatid kung anong meron at mapasalamatan ta. Hallelujah. Magkaroon po tayo ng kontento mga kapatid sa lahat ng mga bagay na meron tayo mga kapatid. Dahil ang kontento mga kapatid, hindi yan pinag-aralan, pinag-pray po yan mga kapatid. Kaya may makikita kayo na, hala, ang saya-saya kahit wala silang pera o hindi sila masyadong tinatawag mga kapatid na mayaman, pero nandoon yung saya nila mga kapatid. Hallelujah. Dahil mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nasa kanila mga kapatid. Kung ang salita ng Diyos na nasa atin, patitirahin natin mga kapatid sa ating puso, nandoon yung saya natin na hindi natin mai-explain mga kapatid, na masasabi natin mga kapatid, hallelujah, paano ko to nagawa? Paano ko to nagawa? Hallelujah. Na kahit ako mahirap, kahit ako ganito, ganyan, pero bakit ko to nagawa? Dahil ganun mga kapatid, pag tayo po ay nasa Panginoon at naniwala tayo sa ating Panginoon mga kapatid, kaya sa atin, matuto tayong makontentong anong meron sa atin mga kapatid. Dahil sa mundong ito, hallelujah, hallelujah, pabago-bago mga kapatid, lahat na lang gusto natin, lahat na lang mga kapatid, ayaw nating, hallelujah, tinatawag na, gusto ako yung masunod. No? Praise the Lord, hallelujah. Kaya sa ating pag-aaral mga kapatid, matuto tayong makontento anong meron sa atin. Ang mahirap dito, ang makontento mga kapatid. Sa mga lalaki, matuto kayong makontento kung sino yung partner ninyo. No? Matuto kayong magmahal. Hallelujah, na hindi na ninyo haluan ng bero mga kapatid. Dahil hindi po maganda na sasaktan nyo po yung mga babae or babae sasaktan ninyo yung mga lalaki. Hindi po yan maganda mga kapatid. Walang kasayahan po yan mga kapatid. Habang buhay mo yang dala-dala mga kapatid. Kaya sa panahon ngayon mga kapatid, dapat na natin na isiguro natin na makontento kayo sa mga partner ninyo. Makontento tayo kung anong meron sa atin mga kapatid, na kung anong binibigay sa ating Panginoon upang magkaroon tayo ng kasayahan sa hallelujah, sa buhay na ito mga kapatid. Ang sabi sa 1 Timothy 16, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng lahat ng uri. Hindi po mga kapatid, money is not the root of the evil. Depende lang mga kapatid kung paano mo ito gagamitin. Hindi ko sinasabi na wag na po tayong magtrabaho. Ang sinasabi ko dito, kung ano ka, kung anong meron sa atin, makontento po tayo dahil mga kapatid, hallelujah, praise God, ang iba wala po. Kung anong meron sa atin, makontento tayo. Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 23, verse 4, huwag kang mapapagod para mag-ipon ng kayamanan. Tumigil ka at magpahinga ka rin. Oh, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga tao, mga kapatid, laging balisa, pero salamat mga kapatid. Dahil dito pinag-alalahanan tayo mga kapatid. Tandaan nyo, hallelujah, ang peace, hindi mo yan mabibili sa supermarket mga kapatid. Oo, kung wala kang peace dahil doon na konsensya ka sa ginagawa natin mga kapatid na kasalanan sa ating mga partner, hindi mo mabibili mga kapatid. Hallelujah, kahit marami kang pera, hallelujah, kung meron kang sinasaktan na puso mga kapatid, hallelujah, dadalin ka sa konsensya mo. Oo, nakatulog ka, pero yung konsensya mo, hindi mo yan matutulugan. No? Walang kasayahan. Kaya bakit naggawa ng hindi mabuti yung mga lalaki? Dahil hindi sila nakontento. Walang contentment, mga kapatid. Kaya walang kasayahan ng mga tao. Kailangan nating maging masaya tayo kung anong meron sa atin, mga kapatid. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, mayroon po tayong pera. Hallelujah, yes. Ang pera, mga kapatid, makabili ng pagkain. Pero hindi makabili ng gana mo. Kahit marami kang pera mga kapatid, kung bibili ka ng pagkain, makabili ka. Pero yung gana sa pagkain mga kapatid, kahit pagkaano sarap yung pagkain mga kapatid, hallelujah, kung walang gana dahil may sakit ka, may lagnat ka, walang gana kumain. Tama po, diba? Walang magagawa yung pera mo, kapatid. Yes, makakabili ka ng gamot, pero hallelujah, hindi natin mabibili ang kalusugan mga kapatid sa pera. Yes, makabili ka ng gamot.
Pero yung kalusugan natin, hindi natin yan mabibili. Amen? Yes, marami kang pera mga kapatid. Nakakabili ka ng malambot na higaan. Pero itong tandaan mo, hindi mo mabibili yung tulog kapatid. Tandaan mo yan. Dahil punong-puno ka sa pag-alala at baka mahuli ako ni Mrs. na nagsinungaling ako. Amen? Ang pera mga kapatid maganda. Ang pera maganda mga kapatid. Mababayaran mo mga kapatid kahit ano, pero hindi mo mababayaran kung anong ibinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung buhay natin mga kapatid, maikli lang to. Kaya gamitin natin ito para makontento tayo. Kapag marunong tayong magbalanse mga kapatid, magkaroon tayo ng peaceful mind mga kapatid. And joyful heart mga kapatid. Praise God, hallelujah. Magkaroon tayo ng joyful heart mga kapatid. Importante ang kontento eh. Kaya sa mga boys dyan, mga girls dyan, kung anong meron sa atin, makontento kayo sa mga partner ninyo. Kung gusto ninyo magkaroon kayo ng masaya, tingnan nyo yung mga tao, mga kapatid, na hanggang ngayon sila pa, masaya sila. Dahil hindi sila nang loko ng tao. Oo, sige, pag loko ka, lukuhin mo yung asawa mo, tingnan natin, hallelujah, kung makakatulog ka. Yes, makakatulog ka, pero yung konsensya mo, sunod-sunod yan, kapatid. Amen? Sunod-sunod yan eh. Kaya po mga kapatid, hindi naranasan. A joyful heart makes a cheer for peace mga kapatid. Hindi naranasan. Dahil walang pagkakuntintuhan mga kapatid. Hallelujah. Masarap na meron tayong pera. Pero masarap din na mayroon tayong contentment mga kapatid. Kaya wala tayong gawin iba mga kapatid. Ipag-pray natin sa Panginoon na Lord, bigyan mo po ako ng contentment heart. Surrender heart. Na marunong ako, Lord. Lord, ito naman na ano naman ako dito sa ganitong ganyan. Kung ano yung kinahiligan mong kapatid. Ano yung kahinaan mo kapatid? For example, sa mga lalaki na mayroong kayong kahinaan. Lalo na nakakita kayo, mga kapatid ng hallelujah, may mga babae din talaga na talagang tuksuin po. May babae din, may lalaki din naman, ukso din. Kaya mga kapatid, isipin nyo muna bago nyo gawin. Isipin natin muna. Kasi lalo na sa mga boses lang ng mga babae, talagang ang mga lalaki, mga kapatid, boses lang yan, pero hindi mo na alam yung ginagawa niyan. Aminin nyo mga boys. Aminin nyo ha. Hallelujah, kahit boses lang mga kapatid. Ang bilis ng instinct mga kapatid. Ano nang ginagawa kaya niyan? No? Hallelujah. Kaya nagkakasala tayo eh. Isip pa lang mga kapatid, nagkakasala tayo. Kaya hingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Gusto natin magkaroon tayo ng joyful heart mga kapatid. Matuto tayong makontento sa anong meron natin. Makontento ka. I-enjoy mo ang meron sa iyo ngayon. Ang tanong ko ngayon mga kapatid, last na po na itong tanong, anong meron sa iyo ngayon? Anong meron sa inyo ngayon na pwede mong pasalamatan ng Panginoon? Na hindi mo mabibili mga kapatid. Alam nyo, ang meron ko ngayon mga kapatid, itong buhay ko ngayon, na meron ako mga kapatid, na kahit milyon, hindi ko po ito mabibili mga kapatid. Na meron pa akong pagkakataon na itama ko yung mga pagkakamali ko. At mag-enjoy ako sa anong meron ako. Nawa, ganun din po ang sa inyo mga kapatid. Pasalamatan ninyo ang Panginoon na meron pa kayong buhay na pwede pa natin baguhin kung ano ang mga ginagawa natin. Na pwede pa natin na, Lord, gusto kong maging masaya, Lord. Lord, gusto kong maging malaya, Lord. Lord, gusto kong gawin ang nais mong ipagawa sa akin. Huwag niyong sayangin ang inyong buhay, mga kapatid. Ang buhay ay maikli lang, mga kapatid. Hindi natin alam ang bukas. Tandaan niyo yan. One day, one life to live lang po tayo sa mundong ito, mga kapatid. Kaya huwag niyong sayangin yung buhay niyo na makipag-away kayo kanino man.
Huwag niyong sayangin mga kapatid dahil ang buhay ng isang tao ay minsan lang tayo nandito. At ngayon dahil buhay pa tayo, Pinoy tayo mga kapatid, hallelujah, pwede nating ayusin yung ating pamumuhay. Try to humble your heart. Humble yourself. Gusto mo? Tandaan nyo, ang yaman mga kapatid, hindi po yan nagpapasaya sa atin. Ang tunay na nagpapasaya sa atin na may tunay tayong relasyon sa Diyos. At tunay na may takot tayo sa Diyos. Dahil ang takot natin, gumagawa tayo, hallelujah, ng kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin, mga kapatid, tandaan natin na ang buhay sa mundo, hallelujah, para lang tayong abog, mga kapatid. Ang importante natin ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Ang sabi sa Santiago sa chapter 4 verse 14, mga kapatid, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Wala tayong maipagmalaki. Dahil ang buhay natin sa mundo, iisa lang, mga kapatid. Kaya kung gawin natin ngayon, itama natin yung pagkakamali natin, mga kapatid. Ito po ang pinaka-the best na gawin natin ngayon, mga kapatid. Itama ang mga pagkakamali natin. Kung mali na ang inyong tinatahak ngayon, mga kapatid, may pagkakataon pa tayong itama, mga kapatid. Kung sa tingin mo, lumayo ka na sa Panginoon, balik ka na. Ikaw ang hinahanap ng Diyos. Ikaw, kapatid, na nakakarinig ngayon. Ang sabi sa Luke chapter 5:32, hindi ako pumaparito upang tawagin ang matuwid, kundi ako'y pumaparito upang tawagin ang makasalanan upang sila ang magsisi. Dahil ang Diyos, gugma pa, mga kapatid ko, mahal. Ang sabi sa verse, mga kapatid, Hebrews chapter 9 verse 27, and as it the appointed into men wants to die, but after this, the judgment, mga kapatid. Amen? May pagkakataon pa tayo dahil buhay pa tayo ngayon. Itama ang mga mali nating nagawa. Dito ni mo maranasan, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng joyful heart, mga kapatid. Sa pagsunod natin sa Panginoon, mga kapatid, marami po, mga kapatid, na problema. Pero ang kasayahan dyan, pinapasaya mo ang Diyos, mga kapatid. No? You are not loser, mga kapatid, pag nasa Panginoon ka. You are a winner, mga kapatid. Dahil lahat ng meron sa iyo ngayon, mawawala yan, mga kapatid. Mawawala yan. Itong kaluluwa natin, kumusta pinapakain natin ng salita ng Diyos. At sana, mga kapatid, mayroon po tayong natutunan sa oras na ito. A grateful heart, mga kapatid, forgiveness heart, magkaroon tayo ng magpatawad na puso. And then, grateful heart. And then, surrender heart, mga kapatid. Matuto tayo mag-surrender sa ating Panginoon. Lord, I'm nothing without you. Kahit anong meron sa atin, mga kapatid. Sabihin natin, Lord, hindi ko to kaya. Bigyan mo pa ako nito. Bigyan mo ako ng makontento ako anong meron sa akin. Makontento ako sa asawa ko. Makontento ako sa anong meron sa akin sa bahay. Para magkaroon tayo ng masaya na puso, mga kapatid. Purihin ang salita ng Diyos. At dito po tayo nagtatapos, mga kapatid. Ako na po'y manalangin. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. Salamat, Lord God, sa inyong mga salita na aming napakinggan. Hallelujah. I-bless mo po, Lord, ang BR na ito. Ganon din po, Lord, ang aming owner dito, Lord Jesus. Patuloy mo po silang ingatan. Palaguin, O Lord Jesus, na ngayon, today is the day of salvation, O Lord God. Mula ngayon, Panginoon, matuto na po kaming makontento anong meron sa amin upang magkaroon po kami ng masaya na puso, Lord God. Purihin ka, O Lord Jesus, sa oras na ito. Salamat din, Lord, sa time na ibinigay mo po sa akin, na hindi pa po nakarating yung amo ko, Lord. I-bless po, Lord, hallelujah, ang BR na ito
upang sa gano'n magkaroon po ng kontento ang lahat na nandito, Lord Jesus, at matuto na sumunod sa inyong kalooban, Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. Salamat, Lord God. Hallelujah. Sa gabing ito na muli, Lord God, tinuturuan mo po kami kung paano po kami magkaroon ng joyful heart, O Lord God. Ikaw lang po ang makapagbabago sa amin, Lord. Ikaw lang po, Lord, hallelujah, ang magbigay sa amin ng bagong puso, bagong pag-asa. Na kahit matigas man po ang aming mga puso, Lord, minsan, pero alam ko, Lord, na ikaw ang Diyos na magbago, Lord, at bigyan mo po kami ng bagong puso. Hallelujah. Upang, Panginoon, sa ganun, magkaroon na po kami ng contentment heart, O Lord Jesus. Salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo lamang ang mataas na papuri sa pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be the glory. Balik ko na po sa ating MC. God bless us all.